What's up, KEG? Napansin mo ba? May kakilala kang parang walang alam sa trading pero kumikita. Tapos ikaw, nag-aaral ka, nanonood ng tutorials, nag-a-analyze, pero lugi. So ang tanong, mahina ba talaga sila? O ikaw yung may problema? Pag-usapan natin. Let's go! Reality check. Alam mo, ito yung pinakamasakit na realization ko sa trading. Hindi sapat na matalino ka. Hindi sapat na marami kang alam. Minsan, yung pangdahilan kung bakit ka natatalo. Kasi habang ikaw nag-iisip ng perfect entry, yung simpleng trader, naka-enter na. Habang ikaw naghahanap ng confirmation, siya naka-exit na. Tanong ko sa'yo, ilang beses ka nang na-late dahil gusto mong sigurado lahat? Bakit nananalo ang mga simple trader? Hindi sila bobo. Ang totoo, wala silang emotional baggage sa decision making. Sample, ikaw. Teka lang, bearish divergence pero may support. Pero baka mag-fake out. Pero may news, ang resulta, wala kang ginawa. Siya, breakout, sige, pasok. May stop loss, tapos ayun na. Simple. Hindi siya nag-overcomplicate. But dito papasok yung pinaka-importanting concept. Speed is greater than perfection sa trading. Overthinking. Ang katumbas niyan, hidden loss. Ito yung hindi mo napapansin. Hindi lang pera ang nawawala sa'yo. Nawawala ang opportunity. Halimbawa, may coin na nag-breakout. Ikaw, wait, baka retrace pa. Hindi ka pumasok. After 2 days, plus 40% na. Tapos, papasok ka na late. Yun, nag-correction na. Lugi ka. So, sino may kasalanan? Ang market ba? Ang whales ba? O ikaw? Real talk lang ha. Ang overthinking, hindi yan dahil matalino ka. Kadalasan, takot ka magkamali. Takot ka mawalan ng pera. Gusto mo laging tama. At yan ang problema. Kasi sa trading, hindi ka dapat laging tama. Dapat marunong ka lang mag-cut loss. System versus emotion. Ito yung malaking difference. Ang simple trader, may rules, may entry, may exit, may stop loss. Ang overthinking, may feeling, may baka, may what if. Ito yung tanong, may sistema ka ba? O puro hula ka lang na pinaganda lang ng analysis? Sa market, lalo na sa crypto, hindi nananalo yung pinakamatalino. Ang nananalo yung consistent, disiplinado, marunong mag-control ng risk. Kaya nga may mga trader na 3 indicators lang ang ginagamit, kumikita. Samantalang yung iba, 10 na indicators pero wala pa rin kinita. Aamin ako, naging overthinker din ako. Lahat gusto ko i-confirm, lahat gusto ko perfect. Ang resulta, na-late yung mga entry ko, na-miss ko yung mga trades, nagkaroon ako ng analysis paralysis. Hanggang sa napagod ako. Doon ko na-realize, mas okay pala ang simple na system na sinusunod kaysa complicated na system na hindi mo naman sinusunod. Ang mga strength ng mga simple trader, mabilis sila mag-decide, walang emotional drama, consistent ang execution. Ang mga weakness naman nila, minsan mali ang entry, hindi deep yung analysis. Ngayon, ano yung mga strength naman ng mga overthinker? Malalim mag-analyze, aware sa risk. Ang mga weakness naman nila, walang action, laging late, emotional burnout. So, anong dapat gawin? Hindi mo kailangan maging bobo, kailangan mo maging simple, pero disiplinado. Magsimula ka sa ganito, gumawa ng isang strategy lang. Tapos, i-define mo ang entry, ang exit, at ang stop loss. Sundin mo kahit ayaw mo. Oo, boring, pero guess what? Boring. Madalas ang boring, yun ang profitable. Kung hindi ka kumikita ngayon, hindi dahil kulang ka sa impormasyon, kundi dahil hindi mo sinusunod yung alam mo. So next time na makita mo yung trader na simple lang, huwag mo agad tawaging mahina. Baka siya yung kumikita at ikaw yung na-stuck. Tanong, handa ka bang bawasan yung ego mo para kumita? O gusto mo pa rin maging matalino pero lugi? Kung ikaw yung nasa posisyon ko dati, ito na yung wake up call mo. Game on!